Hindi si Yuji, hindi si Yuta, hindi rin si Gojo Satoru kung hindi si Ryomen Sukuna ang main protagonist at ang main character ng Jujutsu Kaisen. This would explain kung bakit napakalakas ng plot armor ng King of Curses at kung bakit napaka-OP nito. Not to mention all throughout the series, sa lahat ng nangyaring laban, sa lahat ng ginusto nitong si Sukuna, lahat niya ay nakamit, lahat siya nanalo sa kahit na anong possible way at sa kahit na anong sakripisyong kailangan niyang gawin. Kung papansinin din natin sa karamihan ng mga Shonen Jump, ang pinakaunang episode, ang pinakaunang chapter nito ay nag-i-introduce ng pangalan ng main character. Tulad na lamang ng pinakaunang episode ng One Piece na nagngangalang They Call Him Straw Hat Luffy. Ang pinakaunang episode din ng Boku no Hero Academia ay Izuku Midoriya The Origin. Ang pinakaunang episode din ng Chainsaw Man ay Dog and Chainsaw. At ang pinakaunang episode ng Boruto ay ang mismong pangalan niyang Boruto. Maging sa series na Naruto, ang nagngangalan ng pinakaunang episode ng Uzumaki Naruto. Pero bakit pagdating sa Jujutsu Kaisen, ang pinakaunang episode ay pinangalan ng Ryomen Sukuna? Ngayon medyo malabo ito, and since this is only a theory, pero kung iisipin natin, they call him Straw Hat Luffy, nakapertain yan kay Luffy na nagsusuot ng straw hat pati ng kanyang crew na tinatawag niyang Straw Hat Crew. Pagdating naman sa Dog and Chainsaw, alam naman natin na si Pochita na parang isang aso ang tunay na katauhan ng Hero of Hell na si Chainsaw Man. Ngayon pagdating sa Jujutsu Kaisen, oo, uncle nga nitong si Yuji Itadori itong si Ryomen Sukuna, pero napakalayo naman ng connection na yon para maikonekta sa main character na si Yuji. And unlike Chainsaw Man or ng Dog and Chainsaw, hindi naman actually ngayon isang tao itong si Yuji at si Sukuna, hindi katulad ni Pochita at nitong si Denji na talagang iisa na as Chainsaw Man. Not unless at some point, si Yuji ay magiging ang susunod na Ryomen Sukuna. At tama kayo, napakaliit na bagay at napakawalang kwenta nito para i-determine na si Ryomen Sukuna nga ang main character ng Jujutsu Kaisen, kaya simulan na natin ang talakayan. Hindi lamang sa pinakaunang pangalan ng pinakaunang episode, maging sa mga chapter covers ay napakarami na nang naipakitang foreshadowing ni Gege Akutami. Kailangan din natin i-consider ang sinabi ni Gege Akutami sa isa sa kanyang mga interviews na gusto daw niyang gumawa ng isang napakalakas, napaka-OP na villain sa isang series na nag-e-explain lang kung bakit napaka-paborito nitong si Gege Akutami ang karakter nitong si Ryomen Sukuna, hindi lamang sa paggawa ng kanyang mga activities sa loob ng series, kung hindi maging ang mga art style at graphics na nagagawa niya sa mga manga chapters. And at this point sa manga, actually kahit hindi natin sabihing si Ryomen Sukuna ang main character, nakukuha niya na ang main character treatment nang dahil sa pangyayari. Tinapos niya na ang lahat ng kanyang nakaharap sa loob ng Calling Games, maging ang pinakamalalakas na mga sorcerers. Even at the very beginning ng kwento, talagang para bang si Ryomen Sukuna ang main focus ng mga pangyayari. At matapos ngang lumipat ng katawan nitong si Sukuna kay Megumi ay para bang na-outshine na nito ang screen time ni Yuji at mas marami pang screen time itong si Megumi or si Meguna kaysa sa kanya. Na honestly understandable naman dahil nangyayari nga ang Calling Games at napakaraming mga duelo and pagkaharap na nangyayari sa loob ng iba't ibang colony. Now let me get to the main point. Kung hindi si Ryomen Sukuna ang main character ng kwento at si Yuji Itadori, bakit Ryomen Sukuna ang pangalan ng pinakaunang episode? Ang pangalang Ryomen Sukuna ay hindi naman talaga actually isang pangalan kung hindi isang title or titulo na ibinigay kay Ryomen Sukuna or kay Sukuna nang dahil nga sa siya ang strongest. And guys, don't be triggered sa mga Gojo fans, hindi pa buhay si Gojo Satoru way back nang ibigay sa kanya ang titulo na yon. Ang Ryomen sa pangalang Ryomen Sukuna ay nangangahulugan na two-faced na pwedeng naapektuhan ng kanyang appearance or ng kanyang itsura na may mas madaming features kumpara sa isang normal na tao. Nabanggit nitong si Gege Akutami sa isa sa kanyang mga interviews na ang plano niyang magiging ending ng Jujutsu Kaisen is that there will be only one left standing na nangangahulugan lamang na may isang tao or isang individual lang na mananatili matapos mapatay ang lahat. At alam naman natin kung ano ang plano nitong si Sukuna nang galing na mismo sa kanyang sariling bibig kung ano ang kanyang future plans. Papatayin niya ang lahat ng Calling Game players at isasamon niya ang merger para paglaruan ito. Pero yun nga bang plano ni Gege Akutami? Ang ubusin ang lahat ng karakter sa loob ng verse at ititira lamang itong si Ryomen Sukuna, which will be a complete victory para sa King of Curses at maaring magpatuloy ang cycle na ito tulad ng ginawa niya before dahil nabanggit naman sa isang kwento na way back sa Heian era ay nagtulong-tulong din ang pinakamalalakas na mga sorcerers at nilabanan nila itong si Ryomen Sukuna, subalit hindi sila nagtagumpay. At kung iisipin, way back sa Heian era na ang Golden Age of Jujutsu,
mas napakalalakas pa ng mga sorcerer kumpara sa mga sorcerer ngayon. Kaya kung nagawa yun ni Sukuna way back then na mas mahirap pa ang challenges, what makes you think na hindi nyo yun magagawa ngayon? At kung totoo nga yun, it only means one thing, magpapatuloy ang cycle na paglalaro ni Sukuna sa loob ng Jujutsu Kaisen verse. And since natutunan niya na nga mula kay Kenjaku kung paano i-turn ang kanyang sariling soul fragments into cursed objects, magagawa niya na uling mag-resurrect pagkatapos ng 1,000 years. Therefore, waiting for another generation of strong sorcerers at icha-challenge na naman niya ang mga yon para talunin ulit, proving his superiority and his title as Ryomen Sukuna, the strongest. But I have a question for you guys. Paano kung hindi si Sukuna ang binabanggit at ang tinutukoy ni Gege Akutami nang sabihin niya na there is only one man left standing kung hindi si Yuji Itadori? Then that would only mean one thing. Tinalo ni Yuji si Ryomen Sukuna, but surely hindi niya yun magagawa ng ganun kadali, especially sa latest chapter na nakita natin na sa pamamagitan lamang ng 2 main expansion nitong si Sukuna ay kayang-kaya niyang patayin ang lahat ng sorcerer na nasa loob ng Shinjuku. Surely kakailanganin ni Yuji ng isang napakalaking sakripisyo na pwedeng maging dahilan ng pag-create niya ng isang binding vow. At doon na natin pwedeng maikonekta ang mga bagay-bagay na ang Ryomen Sukuna na titulo ng The Strongest ay mai-inherit nitong si Yuji matapos niyang paslangin si Sukuna. But at the same time bearing the weight of being a monster na kinatatakutan ng lahat as a curse. Na nangangahulugan lamang na ang kwentong ito ng Jujutsu Kaisen ay ang origin story ng pagkasilang ng isang panibagong King of Curses o ng bagong holder ng titulong Ryomen Sukuna, hence the reason kung bakit yun ang pangalan ng pinakaunang episode. Dahil as things stand now, talagang napakatindi na ng tumatakbo sa isip ngayon ni Yuji Itadori. Napakarami na ng pangyayari na na-explain natin sa previous video. And kung papansinin natin, ang current Yuji Itadori na nakita natin sa latest chapter ay unti-unti na talagang natutulad at gumagaya sa itsura nitong si Ryomen Sukuna. Although hindi pa ganun exactly, parang ito ang simula ng pag-mutate ng kanyang itsura papunta sa itsura ng King of Curses. Maaring yun din ang mensahe na gustong ipahiwatig sa atin ni Gege Akutami nang ipakita niya ang illustration ng isa sa mga color pages na nagpi-feature kay Yuji, kay Sukuna at sa isang hindi pa natin may explain na simbolo sa likod nilang dalawa. But what do you guys think? I would love to hear your opinions para mapag-usapan pa natin at makapag-contribute pa kayo sa susunod nating magiging content. And just like before, medyo matatagalan pa ang susunod na chapter ng Jujutsu Kaisen Chapter 263. Kaya naman for the meantime, magkakaroon muna tayo ng mga temporary topics, temporary discussions tungkol sa Jujutsu Kaisen. If you enjoyed this video, don't forget to leave a like, subscribe at i-ring mo na din ang bell button para palagi kang updated tuwing magkakaroon tayo ng bagong Jujutsu Kaisen contents, especially sa spoilers and full chapter review. Also, don't forget to follow our official Facebook page na nagngangalang Updated Weeb at ang ating official TikTok account na @UpdatedWeeb. Muli, it is the Updated Weeb and I will see you guys on the next one.